Cranberries, likas na panlaban sa UTI. Sa malawak na mundo ng kalikasan, napakaraming halaman at prutas ang may kakayahang magbigay ng benepisyo sa kalusugan ng tao. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ay ang cranberry, isang maliit na pulang prutas na karaniwang matatagpuan sa malamig na klima ng Hilagang Amerika at ilang bahagi ng Europa. Maaring maliit ito, ngunit ang mga bunga nitong tila ruby ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan pagdating sa kalusugan. Sa dokumentaryong ito, tatalakayin natin ang lahat ng aspeto tungkol sa cranberries. Mula sa kasaysayan nito, mga paniniwala ng mga sinaunang tao, pag-usbong sa siyentipikong pananaliksik, hanggang sa pagiging pangunahing natural na lunas laban sa urinary tract infection o UTI. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito kung saan susubukan nating sagutin ang tanong. Ano nga ba ang sikreto ng cranberry at paano ito naging simbolo ng natural na panlaban sa isa sa pinakakaraniwang impeksyon sa daigdig, ang UTI? Kabanata 1. Ang kasaysayan ng cranberry. Bago pa man sumikat ang cranberry juice sa mga supermarket, bago pa ito maging paksa ng samut-saring pag-aaral, ang cranberry ay matagal nang ginagamit ng mga katutubo sa Hilagang Amerika. Ang mga Native American tribes ay kilala sa paggamit ng cranberry hindi lamang bilang pagkain kundi bilang gamot. Ang mga tribo gaya ng Wampanoag at iba pa ay naniniwala na ang cranberry ay may kakayahang magpagaling ng mga sugat at impeksyon. Nilalagay nila ang dinurog na cranberry sa mga sugat bilang natural na antiseptic at iniinom ito bilang panlaban sa lagnat at iba't ibang sakit. Sa kanilang pananaw, ang cranberry ay biyaya ng kalikasan na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga karamdaman. Nang dumating ang mga European settlers sa Amerika noong ika-17 siglo, natutunan nila mula sa mga katutubo ang kahalagahan ng cranberry. Ginamit nila ito laban sa scurvy, isang sakit na dulot ng kakulangan sa bitamina C, dahil ang cranberry ay sagana sa bitamina na ito. Unti-unti, naging bahagi na ito ng kanilang kultura at paniniwala. Hindi nagtagal, lumaganap ang paggamit ng cranberry sa iba't ibang anyo, bilang pagkain, bilang panglunas, at bilang simbolo ng kasaganaan tuwing Thanksgiving, kung saan karaniwang makikita ang cranberry sauce sa hapagkainan. Kabanata 2. Ano ang UTI at bakit ito karaniwan? Bago natin talakayin kung paano nakakatulong ang cranberry, mahalagang unawain muna ang kalaban, ang urinary tract infection o UTI. Ang UTI ay isang impeksyon na nakakaapekto sa alinmang bahagi ng urinary system ng tao mula sa kidneys, bato, ureters, pantog, hanggang sa uretra. Karaniwan, ang sanhi nito ay ang bakterya na Escherichia coli o E. coli na natural na naninirahan sa bituka ng tao. Kapag ang bakteryang ito ay nakapasok sa urinary tract, nagdudulot ito ng impeksyon. Sa Pilipinas, napakarami ang nakakaranas ng UTI, lalo na ang mga kababaihan. Bakit nga ba? Dahil mas maikli ang kanilang uretra kumpara sa mga kalalakihan, mas madali para sa bakterya na makarating sa pantog. Kaya, hindi nakapagtataka na tinatay ang 1 sa bawat 2 babae ay makakaranas ng UTI sa kanilang buong buhay. Karaniwang sintomas ng UTI ang masakit o mahapding pag-ihi, madalas na pag-ihi, kahit kaunti lang ang lumalabas, pananakit sa ibabang bahagi ng tiyan. Minsan, may kasamang dugo sa ihi. Sa karamihan ng kaso, ang lunas ay antibiotics na nirereseta ng doktor. Subalit, may malaking problema, ang pagdami ng kaso ng antibiotic resistance. Dahil dito, mas humihirap gamutin ang UTI at mas tumataas ang panganib sa kalusugan. Kaya naman naging mahalaga ang paghahanap ng natural na alternatibo at dito pumapasok ang cranberry. Kabanata 3. Paano gumagana ang cranberry laban sa UTI? Kung tatanungin natin, paano nga ba nakakatulong ang cranberry? Ang sagot ay nasa mga kemikal na taglay nito na tinatawag na proanthocyanidins o PACs. Ang PACs ay may natatanging kakayahan na pigilan ng pagdikit ng bakterya, lalo na ng E. coli, sa pader ng urinary tract. Kung walang cranberry, madali para sa bakterya na dumikit at dumami nagdudulot ng impeksyon. Pero dahil sa PACs, nahahadlangan ang prosesong ito.
Para bang nagiging madulas ang lining ng urinary tract, kaya't kahit pumasok ang bakterya, hindi ito makakapit at sa halip ay nailalabas lamang sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang cranberry bilang natural UTI fighter. Hindi nito direktang pinapatay ang bakterya gaya ng antibiotics, ngunit pinipigilan nitong mag-ugat ang impeksyon. Maraming siyentipikong pag-aaral ang sumusuporta rito. Sa mga clinical trials, ipinakita na ang regular na pag-inom ng cranberry juice or cranberry supplements ay nakababawas ng posibilidad ng pagkakaroon ng UTI, lalo na sa mga taong madalas tamaan nito. Hindi biro ang interes ng mga siyentipiko sa cranberry. Simula noong ika-20 siglo, maraming pananaliksik ang isinagawa upang tuklasin ang eksaktong mekanismo kung paano ito nakatutulong laban sa UTI. Bukod sa proanthocyanidins, ang cranberry ay mayaman din sa vitamin C na nagpapalakas ng immune system, antioxidants na lumalaban sa free radicals at nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na cells fiber na mabuti para sa digestion organic acids na tumutulong para mapanatiling acidic ang ihi kaya't hindi komportable para sa bakterya. Ang kombinasyon ng mga sangkap na ito ang nagbibigay ng holistic na benepisyo ng cranberry, hindi lang para sa UTI kundi para sa pangkalahatang kalusugan. Kung nais makinabang sa cranberry, maraming paraan para ito ay ma-enjoy. Cranberry juice, ang pinaka-popular na anyo. Subalit, mahalagang tandaan na dapat piliin ang 100% pure cranberry juice, hindi yung may halong sobrang asukal. Cranberry supplements. Sa anyong kapsula o tablet, mas mataas ang konsentrasyon ng aktibong sangkap. Cranberry dried fruits, masarap na snack, pero dapat hinay-hinay dahil madalas ito ay may dagdag na asukal. Fresh cranberries, bagamat hindi madaling makita sa Pilipinas, ito ang pinaka-natural na anyo. Bagamat malaki ang naitutulong ng cranberry, mahalagang tandaan na hindi ito kapalit ng antibiotics kapag may matinding UTI na. Ang cranberry ay mas angkop bilang preventive measure o pampigil ng paulit-ulit na impeksyon. Ayon sa mga eksperto, hindi lahat ng tao ay epektibo ang cranberry. May ilan na hindi gaanong nakikinabang. Hindi ito dapat ituring bilang lunas kung malubhana ang impeksyon. Kung may lagnat, pananakit ng likod o dugo sa ihi, agad na magpatingin sa doktor. Ang sobrang pag-inom ng cranberry juice ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan o pagtatae sa ibang tao. Kaya't ang tamang paraan ay gamitin ang cranberry bilang kaagapay sa kalusugan, hindi bilang tanging sandata. Bukod sa medisina, ang cranberry ay naging mahalagang bahagi na rin ng kultura at ekonomiya. Sa Estados Unidos at Canada, napakalaki ng industriya ng cranberry. Libu-libong ektarya ng lupain ang nakalaan sa mga tinatawag na cranberry bogs, mga palaisdaan kung saan inaani ang cranberry sa pamamagitan ng pagbaha at pagpapalutang sa mga pulang bunga. Tuwing tag-ani, nagiging makulay ang tanawin, isang dagat ng pula na nakalutang sa tubig. Isa itong kakaibang tradisyon na dinarayo ng mga turista at nagpapakita kung gaano kahalaga ang cranberry sa pamumuhay ng mga tao roon. Maraming maling paniniwala tungkol sa cranberry at UTI. Maling akala, ang pag-inom ng cranberry juice ay agad na magpapagaling sa UTI. Katotohanan, hindi ito gamot na instant. Tumutulong ito para maiwasan, ngunit hindi ito kapalit ng antibiotics. Maling akala, kailangan ng sobrang daming cranberry juice araw-araw. Katotohanan, ang tamang dami ay sapat na. Ayon sa ilang eksperto, isang baso ng pure juice o kapsula kada araw ay makakatulong na. Maling akala, pare-pareho lang ang cranberry juice sa merkado. Katotohanan, maraming cranberry drinks ang may halong asukal at iba pang prutas. Mas mainam ang purong cranberry juice o supplements. Patuloy ang mga pag-aaral tungkol sa cranberry. May mga pananaliksik na tinitingnan kung paano ito makakatulong hindi lamang sa UTI kundi pati sa iba pang kondisyon gaya ng pagbawas ng panganib sa sakit sa puso, pag-iwas sa ilang uri ng cancer, pagsuporta sa oral health sa pamamagitan ng pagpigil sa bakterya sa bibig. Habang lumalalim ang siyensya,
lalong tumitibay ang posisyon ng cranberry bilang superfruit na tunay na mahalaga sa kalusugan. Kabanata 2. Konklusyon. Ang cranberry ay isang maliit na prutas na may napakalaking impluwensya. Mula sa kasaysayan ng mga katutubo hanggang sa modernong agham, pinatunayan nitong hindi hadlang ang laki para maging makapangyarihan. Para sa mga taong madalas dapuan ng UTI, ang cranberry ay maaaring maging kaagapay sa pangangalaga ng kalusugan. Hindi man ito perpektong solusyon, nagbibigay ito ng dagdag na proteksyon na maaaring magpababa ng panganib at makatulong sa pangmatagalang kalusugan. Sa huli, ang cranberry ay paalala na ang kalikasan ay may kakayahang magbigay ng lunas at gabay sa ating mga sakit. Isang simpleng bunga, ngunit isang malaking biyaya. At sa bawat baso ng cranberry juice, sa bawat maliit na pulang bunga na ating kinakain, dala nito ang libu-libong taon ng kaalaman, karanasan at siyensya. Ang cranberry, isang natural na panlaban sa UTI at isang prutas na nagpapaalala na minsan, ang pinakamakapangyarihang sandata ay nagmumula sa kalikasan mismo.